Ayan. We are group 2 and now we will tackle about gender equality. So Tol, para sa'yo, ano yung gender equality? Ano sa akin? Ang gender equality sa akin is parang isa siya sa mga nagiging issue ngayon na still debatable pa din. Dahil nga may sarili-sarili tayong perspective, may sarili-sarili tayong parang pananaw sa bawat gender ng bawat isa. Kaya ngayon, talagang ano siya, parang pinagtutuunan ng pansin at the same time. Isa siya sa mga nagiging importante ng bagay ngayon dahil nga parang unti-unti nagiging unfair na yung mga ganap when it comes sa gender natin. Ayun, pero ang maganda kasi sa gender equality, yung sa trabaho natin, for example, mas madami ng parang employee ngayon kasi tinatanggap na rin nila yung mga babae dun sa mga dapat na trabaho ng lalaki and vice versa. And dun din sa pamahalaan, sa mga tawag dito, government. Dati, puro lalaki lang yung mga ine-elect as leaders. Ngayon, tignan mo, ang dami ng mga na-elect na babae. Kasi alam din nila na may power din yung mga babae na yun. And yun, and at the same time, syempre, when it comes to gender equality, yun nga, positive side tayo, na andin yung brainstorming na rin at the same time sa emotions ng babae. Syempre, in general, sa kanila, meron silang malasakit sa ibang tao. Ano nga, pero ang pinag-uusapan, the bottom line is, gentleman, ayun. Pero based on my experience, ako, as a, yun nga, sa gender equality, isama na natin si LGBTQIA+. About sa kanila naman, one body combined into two, sabi nga nila, syempre, mayroong feminine side, mayroong manly side. Sabi natin flexible, at the same time, parang, sila, in general, mahuhusay. Ganun. Kasi parang, like for example, si Vice Ganda. Vice Ganda is also, diba, part ng LGBTQIA+, and at the same time, may superiority siya. Like for example, her intelligence. And when it comes to kindness na rin, ganun, wait talaga ni Meme Vice. And then, yun lang. Yun ang masasabi ko. Daragdagan ko natin yung sinabi ni James. Alam kong unfair pagdating sa mga lalaki, pero as a guy, kailangan mo talagang mas naging gentle sa mga babae, lalo na may mga nararanasan sila na hindi natin kumbaga na-experience, katulad ng nagkaroon ng period. Kasi may din ako, mother syempre, and naiintindihan ko kapag nagkakaroon siya ng mood swing dahil nga dun sa nagkakaroon ng period, kaya kailangan mas pagtuunan natin ng pansin yung emotional distress nila, and pagkakaroon na din ng parang dagdag emotional support sa kanila and more on pag-iintindi. Kaya Ayun nga, ang downside lang ng gender equality kasi konti-konti nang nawawala yung mga gentleman. Example sa victory. But yung mga dati, pag may babaeng nakatayo, papapupuin ng mga lalaki. And hindi na natin na i-implement yun. Ang conclusion ko dyan is pwede natin gamitin ng gender equality from where and when, bale, situationally. Kasi di naman lahat ng oras magagamit natin na yung pagiging equal sa lahat.
kailangan din natin magpaka-gentleman, maging feminine. Adjust. Mag-adjust. Yan. So the overall about the objectives of gender equality is having the same rights, having the same freedom, and also having the same objectives sa ating lahat. Yun lang naman siguro yung, yung bottom line ng ating gender equality. And just to be fair, the word fair nga is connected sa gender equality. When it comes to work na din, yun nga, opportunities, freedom, rights, and obligations. Lahat-lahat na in general. Yun lang. So, ayun. So, may dagdag pa kayo, Tol. wala na. Parang meron pa akong Ikaw, Tol. Ano? Tuong pa na. Ayun din, yung i-connect ko na rin siguro yung ambitions, interest, tas responsibility natin ng mga gender. Siyempre sa when it comes to gender equality, sabi nga dito, financial independence through work or through setting up businesses, enjoy equal access, develop personal ambition, interest, and talent. Ayun lang. Yan lang. So, ayun guys, yun yung aming discussion sa gender equality and I hope you guys enjoy our podcast and listening on our opinions about gender equality. Thank you and God bless. Have a great day, everyone.